yung kanilang mga pagsisinungaling sa aming tagapamahalang pangkalahatan, yung kanilang pagtatago ng katotohanan at ng mga tunay na nangyayari ay namamalagi at lalo pang lumuluha. Katunayan ay mayroon pa sila ngayong mga ginagawang masama, tulad halimbawa ng pag-aabta sa ilang mga ministro at mga manggagawa sa iglesia. Pag sinabi naming manggagawa, yun ay one step before maging ordained minister. Na ang iba sa kanila ay ikinulong at ewan ko kung ano na ang kanilang mga pinagagawa. Kung sa akin nagawa nila yun, bakit hindi nila magagawa doon sa mga kasama kong ministro at saka mga manggagawa? Alam ko ang kanilang ginawa ay illegal detention. Okay. At ganun din ang kanilang ginawa sa iba. Meron pang kidnapping yan. Merong grave threat dyan. At kung ano-ano pa. Yun ngayon ang dahilan at hindi ko matiis. At alam kong hindi matitiis ng aming mga kapatiran sa iglesia at kapwa ko mga ministro sa iglesia na nagagawa nila sa iglesia ngayon. I don't know kung bakit sila nagkaganon at kung bakit sila nagkaroon ng mga connivance na magawa yung ganyang mga bagay.